nainis po si US President Donald Trump, Jen. Latest yan, ha? Latest. Ibig sabihin, Nainis. di ba, nag-uusapang pangkapayapaan sila sa Pakistan eh. Nandun yung kanilang Vice President, si J.D. Vance. May mga kinatawan sila. Oo. Tapos? Ang problema, ang sabi ni Trump, hindi naman sumusunod ang Iran Ganun? sa mga napapagkasunduan. Ba? Wala silang nakikitang ano. Silang naglatag nung ano eh. Oo. 10-point plan, di ba? Pero hindi nasisiyahan si Donald Trump dyan eh. Ay ang sabi niya, total, ayaw nyo rin lang sumunod sa akin. Ganito ang gagawin natin dyan sa Strait of Hormuz. Ba't siya na masusunod doon? Si Trump na. Ako na masusunod sa Strait of Hormuz. Delikado tayo. Oh. Inuutusan niya ang US Navy na kontrolin ang Strait of Hormuz dyan. Nako. Okay sana kung pag-control niya ay maraming makakabiyahe na. Yun na nga. Pero ang problema, ang gusto niya mangyari, walang makakalabas na barko doon na pinayagan ng Iran. Ibig sabihin, nakipagnegosasyon ka sa Iran. Na nagbabayad ng parang toll, nagbayad ano? ka man. Oo. Nakiusap ka sa Iran, pinayagan ka ng Iran. Oo. Nalaman ng Amerika, aba, sa Iran ka, ha? Hindi ka makakadaan dyan. Kasi ginawa lang naman ng iba. Practical naman sa nasyon eh. Kasi pag-aari ng Iran yun, tama. sila ang dadaan. Ayan nga. Sila ang babayaran. And then, ngayon, may nakakalusot, di ba? Oo. Pagka ginawa ho talaga ni Trump yung kanyang plano, ibig sabihin, wala na makakalusot kahit isa. Ba? Kasi kung ayaw ng Iran na makadaan ka dyan, hindi ka makadaan. O kasi ang ayaw pa daanin ng Iran, yung mga connected naman sa US. Sa simula, di ba? Oo. Ayaw naman ng US na paraanan kung nakipagnegosasyon ka sa Iran. So, zero, wala nang makakadaan dyan. Nako, di kasi nung nakaraan, maganda na eh. Oo. Sabi ng Iran tsaka ng US sa pamamagitan ng Pakistan, o sige, zona libre, pwede na kayong dumaan dyan, okay na tayo dyan, ano? Kasi 2 linggo kami mag-uusap eh. Yes. Usapang pangkapayapaan. So nakakaunang araw pa lang, back down na. Sabi ho kasi ni US Vice President J.D. Vance, may marathon talks na ginawa sila dyan eh. 21 hours na son. Siguro, Baka kako yung nangyari habang nag-usap sa bandang dulo. napuyat. Puyat na eh. Puyat na, pagod na. Wala nang tulog siguro sila eh, di ba? Problema dyan, ha? Sa 21 oras nilang pag-uusap sa... Ito pala ginanap sa Islamabad, sa Islamabad, India. Pakistan. Pakistan. Oo, Islamabad. Oo. Ang sabi ni Vance, humihingi sila ng at least ay senyales na ang Iran po ay hindi na tutuloy sa paggawa ng nuclear weapon. Pero ang Iran daw ay ayaw tumugon, wala silang tugon tungkol dito. Kasi ayaw tumugon. Kasi wala naman daw ata talaga. Ayun, yun siya sabi. Kasi pag tumugon kami, sige, titigil lang. Sabi, meron ba kayo? Kasi parang una best, parang sinasabi na wala naman talaga kaming nuclear Parang sinabi mo na huwag ka na magnanakaw, ha? Sasabi, ha? Hindi mo na ako magnanakaw. Ayun na nga. Parang gano'n, no? Si Netanyahu, naka-bulletproof vest. Si Netanyahu ba ito? Oo, siya yan. Aba, matindi, no? Kaya sabi ni Donald Trump, dapat mahalaga yung kung ano na pag-usapan, may resulta. Magpakita ka ng sincerity mo. Yan yung negosasyon eh. Di ba? Ang problema, hindi nga nagkaroon ng magandang... Hanggang ngayon, sana nga hindi naman magtuloy-tuloy. Nako. Kasi may banta na naman si Trump na kokontrolin naman niya yung Strait of Hormuz. At pag nangyari yun, Jen, yung US Navy na kukontrol? At pagkakontrol doon, matindi na yan. Baka hindi lang... Kasi ang balita kayo na urinigan ko, magpapadala sila ng mga minesweeper doon sa Strait of Hormuz. Aalisin na rin mga nakatanim na bomba doon sa dagat. Ewan ko lang kung magagawa nila yun, Jen. Kasi makipot yun. Pagpunta nila doon, trap sila doon. Oo nga. Baka hindi na sila makauwi ng buhay doon. Di ba? Bagay ko kung minesweeper, ewan ko, baka mayroon mga high-tech na gamit din sila dyan. Oo. Di ba? Kasi ang problema nila doon, hindi lang naman yung ilog yung tubig malapit, abot na abot sila ng mga nasa lupang bantay ng mga missiles dyan
Pero ewan ko lang, Nelson, kung totoo, kasi bukod doon sa pakikipag-usap dyan sa Pakistan, ito yung official. Meron din daw atang nagaganap na backdoor negotiations Na yun naman daw ata, parang nagkakaroon ng positibong, kung ano man yung positibo na yun, hindi nilatag Mukhang meron naman daw pong positibong resulta, yung backdoor negotiation. Sana nga, sana. Diba? Kasi kung magkakatotoo yung sinabi ni Donald Trump, alam mo, di ba, dati, inanunsyo lang nila yung ceasefire na 14 na araw. 2 weeks, tama, Bumaba ka agad yung presyo. Lakas ng epekto Ito, na sinabi niyang kokontrol niya yung Strait of Hormuz, ano kaya magiging resulta? Hindi, baka ako nun, Nelson, na umaasa kasi 14 days naman yung kanilang baka yung first day, ganoon talaga, medyo mainit pa yan Habang tumatagal, baka magkaroon ng mais na yan. Baka maglulubag din ang kalooban ng magkabilang panig. Hindi pa naman tapos yung 14 days Sana nga, sana. Diba? Oo. Di ba ganyan mga negosasyon, yung unang araw, minsan mainit yung magkakabilang panig Oo nga. Pero kinakailangan mo dyan, pag tumindig yung yung isa o dalawa, tatlong mga malalamig ang ulo, sabihin na lang, pag nag-away kayo, lalo tayo walang mapagkakasunduan. Pwede ba? Ano ang ating pagkakasunduan dito? Wag yung yung pag-aawayan natin. Di ba? At sana yung sinabi ni Trump na yun, parang yung mga una na niyang sinabi na salita lang, di ba? Saywar. Usually, alam mo, saywar din ng ganyan Hindi naman talaga ginagawa. Yun na nga. Kasi sa nakalipas na mga araw na nung nangyari ito, nakita na ni President Trump ang epekto sa buong mundo Oo nga. Di ba? Oo. Na yung mismong mga kalyado niyang bansa ang naghahayag ng disgusto At saka hirap na hirap. Yung kanina sa simula natin, di ba? Ireland agad, At saka yung mga bansa sa UK, parang pinakiusapan nga niya supportahan siya, di ba? Ayaw sumuporta, nagdamdam nga uli siya dun Ayun nga.